Para sa maraming estudyante sa Pilipinas, ang pagpasok sa paaralan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral. Bago pa man magsimula ang klase, kailangan muna nilang harapin ang mahabang pila, mabigat na trapiko, at hindi tiyak na oras ng biyahe. Sa bawat araw ng pagko-commute, hindi lang oras ang kanilang ginugugol, kundi pati lakas, pera, at pasensya. Paano nga ba naapektuhan ng pampublikong transportasyon ang pang-araw-araw na buhay ng mga estudyante? Yung biyahe ko mula sa aking tahanan, mula sa aking paaralan is sumasakay ako sa jeepney and another jeep para makapunta sa Teresa. Pero yung dalawang proseso na yon ay hindi lang umiikot sa dalawang madaling proseso na yon. Kailangan ko pang lumakad ng mahaba para sa terminal ng jeep kasi wala namang accessible na sakayan mula sa aming bahay. Na lumalakad pa ako sa footbridge sa mga lubak-lubak para makarating sa terminal ng jeep. Then pag nakapunta na ako sa terminal ng jeep, maglalakad na naman ako para sa isang set ng jeep para makapunta sa Teresa. And after all of that, makarating na ako sa aking paaralan. Since I'm from North Caloocan po, medyo malayo siya. Umaabot sa 3 hanggang 4 na sakay yung ginagawa ko para lang makarating ako dito sa school. Karaniwang araw po, pag nag-jeep po ako galing sa aming village hanggang dito, isang sakay lang po, San Mateo hanggang sa Central. Tapos may jeep na po sa loob dito sa UP Diliman. Tatawid lang. Medyo tatawid lang ng overpass. Tapos minsan punuan yung jeep eh. So, maghihintay talaga o siksikan. Taga Marikina kasi ako. So malapit lang naman siya. Pero tumatagal din siya ng 1 hour tuwing umaga or mga rush hour. Ay, hindi naman po siya ganun kahirap since isang sakay lang po naman yung kailangan kong sakyan. Higit pa sa oras at pagod, may mas malalim na epekto ang pagko-commute. Ayon sa PubMed Central, ang araw-araw na biyahe ay may direktang ugnayan sa kalagayang mental at pisikal ng mga commuter. Halos 60% ng mga commuter ang nakararanas ng depresyon, isang tahimik na epekto ng paulit-ulit na pagod, stress at kawalan ng sapat na pahinga. Ipinapakita nito na ang pagko-commute ay hindi lamang pisikal na paglalakbay, kundi isang karanasang unti-unting nakaapekto sa katawan at isipan ng mga estudyante. Traffic po talaga. Inaabot po ako ng 1 oras hanggang sa 1 hour to 30 minutes. Yung kahirapan din pong sumakay, lalo na kapag rush hour, since kailangan mo po talaga makipagsapalaran sa iba pang mga pasahero. Pinipilit ng mga driver na isiksik lahat. Yung minsan pag upo mo, hindi na makaupo. Yung pagod, tatawid pa ako sa audience, sa overpass, tapos nakapila pa ako. Minsan nakakapagod siya kahit ang lapit ko lang dito. Ay pagsabihin yung mga dapat na gawain at gawing komportable yung oras na aking iginugugod sa transportasyon. Delikado yung daan kasi minsan mabilis yung takbo ng jeep sa Commonwealth. Yung energy rin na tinitake nung pagbiyahe mismo kasi minsan hindi ka makaupo na maayos sa jeep, hindi ka rin makakapahinga. Wala kang ibang magagawa, hindi ka naman makakapag-aral ng maayos. Hinahabol ko yung oras ng klase, imbis na iniisip ko na lang yung oras na gugugulin ko para sa biyahe. Hindi lamang mga estudyante ang apektado ng sistema ng pampublikong transportasyon. Kasama rin dito ang mga driver, kapwa pasahero, mga paaralan, at mga ahensyang nangangasiwa sa transportasyon, tulad ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na ecosystem na nakaaapekto sa karanasan ng mga commuters sa araw-araw. Halo-halong emosyon, yung 1 hour na oras na aking iginugugod sa transportasyon, aksesableng oras para sa akin na magpahinga, na mag-aral. Yun, pagod talaga. Physical.
Pagod po talaga kasi magkaiba yung nararanasan ng mga may kotse na papunta and pauwi. Nararamdaman ko dyan pagod talaga. Iba yung pagod na nararamdaman ko. Mentally draining. Hindi nila alam yung sakripisyo para lang makarating tayo sa paaralan natin. Yung oras sana na ginugugol natin sa pagko-commute, mas maibibigay na lang sana natin to sa mga importanteng bagay. Malinaw na ang pagko-commute ay hindi lamang isang simpleng pagpunta mula bahay patungong paaralan. Ito ay isang araw-araw na hamon na nakaapekto sa oras, kalagayan, at karanasan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Sa bawat biyahe ng mga estudyante, hindi lamang distansya ang kanilang tinatahak. Kasama nito ang pagod, oras na nawala, at mga hamong kailangang lampasan bago pa man magsimula ang kanilang pag-aaral. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy silang bumabiyahe. Dala ang pag-asa na balang araw, ang pagpunta sa paaralan ay hindi na magiging isang laban, kundi isang pagkakataon lamang upang matuto at mangarap. Mahal kahit ang suka ay may toyo at ang asin may paminta. Mabuti pang lumang dyaryo at yakap-yakap ang isda. Mabuti pa sila, mabuti pa sila. Di tulad kong lagi na lang nag-iisa. Mabuti pa simpleng tissue at laging nahalikan. Mabuti pa ang dating bisyo, umaasang babalikan. Mabuti pa sila, mabuti pa sila. Di tulad kong umuuwing nag-iisa.